Magandang hapon mga bata. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata. Kamusta kayo? Mabuti ba ang inyong kalagayan? Kung ganon ay kinagagalak kong okay lang kayo. Maaari na kayong umupo. Ngayon ay mag-check ako sa inyong attendance. Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Mahusay! Lahat ay present. So ngayon mga bata, ay handa na ba ang inyong tenga at isip upang matuto sa ating panibagong aralin? Dapat lamang na tayo ay handa bago tayo pumasok sa paaralan. But for that, ngayon mga bata ay atin munang alamin ang ating alituntunin sa paaralan. Ano nga ulit ang ating alituntunin? Una, makinig sa guro at rumispeto sa kaklase. Pangalawa, umupo ng maayos. At ang pangatlo, itaas ang kanang kamay kung kayo ay sasagot at mayroong katanungan. Naiintindihan ba ako mga bata? Very good. Ngayon ay dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Para sa inyo, ano ang ating panibagong aralin? Mayroon akong ipapakita sa inyo ng mga iilang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan mga bata? Ito ay bundok. Bundok ba ito? Malalaman natin ito mamaya. Sa pangalawang larawan, ano ang iyong nakikita? Tama, isang tao na nagtatapon ng basura. Sa inyong palagay, tama ba ang kanyang ginagawa? Mali, ganito ba ang inyong gawain mga bata? Hindi, dapat lamang na hindi natin ito gagayahin. Sa inyong palagay, ano ang magiging resulta kung ang ating mga kalat o basura ay basta-basta lamang nating itatapon kung saan-saan? Tama, ang ating paligid ay magiging marumi at maaari tayong magkasakit. Very good. Sa pangatlong larawan, ano ang inyong makikita mga bata? Tama, may mga tao na naglilinis sa ating mga kalat. Dapat ba natin gayahin ito mga bata? Very good, dapat lamang upang ang ating paligid ay maging malinis. Ngayon mga bata, alam niyo ba na ang aking pinakita mga larawan ay may kaugnay sa ating paksa ngayon? Ang ating paksa ngayon ay pumapatungkol sa mga anyong lupa. Ano nga ulit ang ating paksa ngayon? Mga anyong lupa. Para sa inyo, ano ang anyong lupa? Sabay-sabay nating basahin. Ang anyong lupa ay mga natural na anyo o hugis ng kalupaan sa daigdig. Ito ay binubuo ng iba't ibang uri tulad ng bundok, burol, lambak at kapatagan. Mahalaga ang lupa dahil nakakatulong ito sa pamumuhay at kabuhayan ng mga tao. Ngayon mga bata, ay mayroon akong ipapakita sa inyo ng mga halimbawa ng mga anyong lupa.
ito ay mga iilang halimbawa ng mga anyong lupa. Una, bundok, bulubundukin, burol, kapatagan, lambak, talampas, bulkan at pulo. Ngayon, ano kaya ang bundok? So, ang bundok mga bata ay mataas na aming lupa tulad ng Mount Apo. Sino dito ang nakakita na ng Mount Apo? Parehas tayo, hindi pa tayo nakakita. Ang halimbawa nito ay ito. Ang halimbawa nito mga bata ay ito. Ito ay halimbawa ng bundok. Nakita na ba kayo nito mga bata? Mayroon ba kayong bundok sa inyong likod sa inyong bahay? Parehas tayo. Ngayon ay dumako naman tayo sa bulubundukin. So, ang bulubundukin ay hanay ng mga bundok. So, ang halimbawa naman nito ay ito. Ito ay bulubundukin. Next is burol. Ang burol ay mas mababa pa kaysa sa bundok. Ito ang halimbawa ng burol. Nakakita na ba kayo nito, class? Saan natin ito makikita? Ito ay chocolate hills. Very good. Next is kapatagan. So, ang kapatagan ay malawak at patag na lupain na mainam sa pagsasaka. So, ito ay halimbawa ng kapatagan. Mayroon ba kayong kapatagan, mga bata? Okay, next is lambak. Ito ay patag na lupain sa pagitan ng mga bundok. Ito ay halimbawa naman ng lambak. At ang pang-anim ay talampas. Mataas, ngunit patag na lugar. So, ito ay talampas. Halimbawa ng talampas. Pang-pito ay bulkan. Ang bulkan ay ito ang bundok na maaring pumuputok at maglalabas ng lava tulad ng Mayon volcano. So, ang halimbawa naman ng bulkan ay ito. Sino na nakita dito ng bulkan? Sino nakita dito ng Mayon volcano? Okay, wala pa. At ang panghuli ay ang pulo. Ang pulo ay lupa na napapalibutan ng tubig. Ito ay halimbawa ng pulo. So, naiintindihan ba ako mga bata? So, ito lamang ay iilan ng mga halimbawa ng anyong lupa. Ano nga ulit ang anyong lupa? Pakibasa. Ano nga ulit ang mga halimbawa ng anyong lupa? Ang bundok, bulubundukin, burol, kapatagan, lambak, talampas, bulkan, at pulo. At meron din akong ibang halimbawa dito ng mga anyong lupa. Sa makikita natin, mayroon dito disyerto at yungib. So, parte din ito sa anyong lupa. Mayroon ba kayong mga katanungan sa ating tinalakay ngayon, mga bata? Kung ganon, ay ikinagagala ko mayroon kayong natutunan. Ngayon, ay dumako naman tayo sa pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo ng dalawa. Ito ang pangkat una at ito ang pangkat dalawa. Anong gagawin?
ditong laro na tinatawag na Break the Code. Ito ang pangkat una at ito ang pangkat dalawa. Ang iyong gagawin dito, for example, number 1 is 2. Tanawon ni Jodani na ay letters anhe. Then, tanawon ni Jodani og 2 asa na belong si 2. So, B. So, ibutang ninyo diri ang B. Pangalawa is 22. Pangitaon ninyo kung asa ang 22. So, U. Ibutang ko din ang U. Taman sa dari mahurot ang dari taman. So, makabuo mo dani og word na related po sa ato ang topic karon. So, nasabtan ra ba mga bata? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong gawain. Tapos na ba ang lahat mga bata? Okay, maaari na kayong umupo. Mag-una muna tayo sa pangkat 1. So, ang pangkat 1 ay nakakuha ng perfect score. So, bibigyan natin sila ng ang galing clap. Ganito, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing. Maaari ba natin ulitin? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing. Maraming salamat, pangkat 1. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangkat 2. Ang pangkat 2 naman ay nakakuha ng perfect score. So pareha ang pangkat na nakakuha ng perfect score. So, bibigyan natin sila ng pak-bet clap. Ganito, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pak na pak, bet na bet. Maaari ba natin ulitin? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pak na pak, bet na bet. Maraming salamat mga bata sa inyong partisipasyon at kooperasyon. At I think na mayroon ba kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon? Mayroon ba kayong mga hindi naintindihan? Kung ganon, ay kumuha ng isang kapirasong papel at sagutan ito. Panuto, isulat at sagutin ang mga sumusunod. Ilagay ang angkop ng anyong lupa sa patlang. So, wala mang patlang dito, maaari niyong ilagay dito after sa tanong. Naintindihan ba ako mga bata? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Tapos na ba kayo mga bata? Kung ganon ay maaari nyo ipasa ang mga papel sa harapan. Mayroon pa ba tayong mga katanungan mga bata? Wala na? Kung ganon, sa ating pagkatapos, kumuha kayo sa inyong kwaderno sa Filipino at mayroon kayong takdang aralin. Sa inyong takdang aralin ay magsaliksik kayo tungkol sa mga anyong tubig na matatagpuan sa mundo. Isulat ito sa inyong kwaderno sa Filipino at ipasa ito bukas. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay! Kung ganon, ay dito lamang nagtatapos ang ating talakayan at paalam mga bata. Maaari ba kayong tumayo at tayo panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So muli, paalam mga bata.